Hi mga suki at mga kasari! Ayan, ngayon nga ay share ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung aking polvoron. Dahil nga maraming nagme-message sa akin at nag-PM kung paano ko nga ba daw ginawa ito. Sa totoo lang, ito ay katuwaan ko lang sana kasi nga may nabili akong butter na naka-buy one take one. Pero dahil nga ay alipin tayo ng salapi, kaya ito ginawa na natin at sineryoso na natin gawing pagkakakitaan. O ito na, wag nang pahabain ang intro. Ayan, nag-prepare nga pala ako dyan ng 3/4 na flour o harina. Sinalang ko nga to sa kawali at parang isasangag natin siya. At medyo mahina lang yung ating apoy para hindi naman mabigla at masunog yung ating harina o yung flour. Continuous lang yung paghahalo nito guys. 15 to 20 minutes nga yung tinagal na paghahalo ko nito. Pero kung kayo gagawa, depende na po yun sa lakas ng apoy nyo. At ayan na nga guys, medyo na golden brown na nga siya. Pero tinuloy-tuloy ko pa rin hanggang sa makuha ko na yung consistency niya o yung tamang texture para sa gagawin nating polvoron. At after nga nyan ay sinet aside ko muna para gagawin ko naman yung pangalawang ingredients sa ating polvoron. Ito nga yung sinasabi ko guys na may nabili akong naka-buy one take one na butter. So alam nyo naman, maihilig tayong bumili ng mga naka-promo. So nag-isip ako ngayon kung ano nga ba ang pwede kong gawin dito. Ayan, nag-melt lang ako ng butter dyan at kung kayo gagawa, depende na po yun kung ano yung gagamitin yung butter. So ito na nga guys yung aking sinangag na harina, nilagay ko sa isang mixing bowl para hindi naman tayo mahirapan mag-mix. Ganito nga pala yung ginamit kong powder milk kasi ito yung available sa tindahan ko. Pero kung gagawa kayo, depende na po sa inyo yun kung anong gagamitin nyo. At ito na nga pala yung ibang ingredients, naglagay ako dyan ng 1 1/2 cup na sugar, yung ating powder milk. Ayun, inubos ko nga yung isang pack na yon at syempre yung ating butter. Sa paglalagay nga pala ng butter guys ay dahan-dahan lang pagbuhos dahil mahirap na kapag nasobrahan natin ang paglagay ng butter. Ang nailagay ko nga pala dito na butter guys dito sa ating 3/4 na harina ay 1 kalahating slice na butter. Isang buo at yung kalahati na slice. At yan, nailagay ko na nga lahat yung ating ingredients sa ating mixing bowl at dito na tayo mag-umpisa maghalukay ube. At konting tips lang guys, ayan, malalaman natin pag okay na yung ating polvoron pag nakabuo na tayo ng ganyan. Alam mo yung piniga na nagiging buo na siya at ready na siyang i-mold. Yung molder ko nga pala guys ay in-order ko lang din yan sa TikTok. Small size nga lang yan kaya dos lang yung benta ko. Pero kung kayo naman gagawa nito guys, depende pa rin yun sa costing nyo. Kaya hindi talaga ako mahilig maglagay ng costing dyan kasi nakadepende pa rin yun sa gagawin nyo o yung mga gastos nyo sa ingredients. Ako kasi gusto ko lang din kasing sumubok. Ayoko rin kasi yung nagbe-base tayo sa budget ng iba. Kung alam ko kasing kaya ko, talagang susubukan ko kasi alam nyo naman, hindi natin malalaman yan kung hindi natin susubukan. So ayan na nga guys, nag-e-enjoy na nga ang inyong tindera habang gumagawa ay lumalapang pa. So ayan na nga guys yung aking na-mold. Ilalagay ko nga pala muna yan sa ref mga 1 hour para talagang mag-firm siya bago ko siya balutin. Kaya habang nagmo-mold ako, yung iba nakalagay na sa ref para after kong mag-mold lahat, babalutin ko na agad yung mga nauna kong ine-ref.